Okay, ano ba ang remote sales at bakit ko siya laging sinasabing high income skill na mataas yung demand? Pag-usapan natin dito sa video na 'to, okey? Kapag sinabing remote sales guys, it's actually a freelancing na high income skill that is sales na work from home. Kaya siya remote sales. So ibig sabihin unlike the traditional sales job or sales career na on-site ka, fina-facilitate mo yung sales activities na pumupunta ka sa clients mo, nagme-meet up kayo, pumupunta ka sa office, nagko-commute ka. Mostly in person, ini-eliminate nun yung process kasi fina-facilitate mo lang yung sales activity mo online. Kaya siya work from home. Now, kaya siya nag-boom na high income skill at tumataas yung demand ngayon dito sa mga remote worker kasi yung mga companies overseas, na-realize nila na malaki matitipid nila kapag mag-ha-hire na lang sila ng mga offshore na mga talents. And isa sa top prospects ng mga remote sales people ay mga Pilipino. Bakit? Yung culture kasi natin, sobrang flexible. Kasi tayo yung pinaka inline sa English. Alam niyo naman 'pag Pilipinas 'di ba magaling tayo sa English. Tapos yung culture din natin sa Amerika hindi naglalayo. Kasi we shared the same history at some point may kinontribute sila sa atin kasi 'di ba tumulong sila sa atin dati. Kaya yung mga foreign business person, small business, medium, talagang naghahanap sila ng talent dito sa Pilipinas. Now, bakit siya umusbong na freelancing career? Kasi guys, kung iisipin niyo sa technical aspect ng business, kapag nag-hire ako ng offshore na mga talents, malaki matitipid ko. Let's say for example, isa ako negosyante sa Amerika. Tapos ang usual, for example lang na average na salary ko sa isang sales representative ko is $5,000 per month. So binabasahod ko siya ng 60K per year. Yung 5,000 na yon, kapag nag-source ako ng mga talent dito sa Pilipinas, let's say ang starting na average na salary dito ng mga remote worker ng mga Pilipino na sa sales is let's say $800 or $1,000. Kung iisipin nyo, $4,000 yung natitipid ko as a business owner doon sa Amerika just by onboarding yung mga Filipino worker. 4,000. Now, sa end naman natin mga Pilipino, win-win yon. Bakit? Kasi yung average salary natin, namumultiply ng currency. So, kung $1,000 sahod mo, tapos ang dollar, ngayon, 2 peso is, let's say, 59 to 60 pesos. So, yung starting mong sahod, 60,000. Kung isipin nyo, sobrang laki na agad nun. Kung nag-uumpisa ka pa lang as a remote salesperson. Parang nakikipag-compete ka na sa mga professional sa Pilipinas na mga nasa executive, managerial level. Kaya siya musbong na karir. Kung titignan nyo siya, win-win sa ating mga Pinoy, win-win din sa mga foreigner kasi nagkakat sila ng cost, tayo naman mas tumataas yung salary natin. Because of the currency, yung pinaka main idea doon. Now, nung nagka-pandemic, isa sa pinaka naging constraint ng mga business people, mga foreign, is walang masyadong clients. So, ibig sabihin, bumaba yung sales. And the only way para ma-survive mo ang isang negosyo is kailangan mag-cut ka ng cost or taasan mo yung sales mo. May mga businesses dati nung pandemic na hindi nila kaya-increase yung sales kasi yung consumer dati takot bumili. Kasi walang pera masyadong umiikot nun, di ba? Kaya nangyari, nag-cut sila ng cost. So, ano yung mga naging cutting cost ng mga businesses before? Isa sa naobserbahan natin yun, makikita nyo naman, is yung pagtatanggal ng mga offices. Kasi malaking bayad yung real estate, di ba, yung office. Pangalawa naman, nag-cut din sila ng employee para makatipid sila para mag-survive yung business. Isa sa malaking process nun is na-realize nila na yung mga foreigner na pwede pa rin naman sila mag-operate kahit lean. Ibig sabihin, nagtitipid sila. Doon na nakita nila yung opportunity mag-deploy or mag-employ ng mga Filipino na remote worker. So, doon nagkaroon ng remote sales people. Now, kung isipin nyo din, hindi pwede mawala sa isang business ang remote salesperson
Kasi yung mga remote salesperson, sila nagfa-facilitate ng sales activities. So, tied sila sa revenue. So, yun nagkaroon na ng magandang parang opportunity for remote sales people ng mga Pilipino. Yun yung parang pinaka-history niya. Now, doon tayo sa technicalities ng pagiging remote salesperson. Nag-evolve na guys yung sales to the point na naging digitalized na siya kaya nagkaroon ng remote sales. Now, ang naging process ngayon, ang alam kasi ng tao, ang sales is benta-benta lang. Nag-evolve na tayo to the point na yung proseso ng pagbebenta sa digitally is apat na steps. Una, magki-create ka ng offer. Maghahanap ka ng mga taong bebentahan mo sa pagki-create ng offer. Yung next mo naman gagawin is sa step 2 is maghahanap ka ng data. Saan mo naman kukuhanin yung mga tatargetin mong tao na yun since may offer ka na, nag-research ka na eh. Next naman, saan mo hanapin yung mga leads na yun? Yun yung tinatawag na lead generation. Next naman, kapag may leads ka na, may database ka na ng mga email, necessary information, ang next na process is outreach and appointment setting. Kaya kung papansinin nyo, meron sa online jobs yung sales outreach and appointment setting. Yun. Now, yung next na naging process doon is closing na. Kapag nag-book na ng appointment yung client, magkakaroon na ng next process which is closing or magko-close ka na ng deal. Kaya papansinin nyo sa onlinejobs.ph meron yung sales closer. 4 na step process siya. Ang akala ng tao, benta-benta lang, hindi. 4 na process. Every process is a remote sales specialization and each process is a skill set. Kaya may mga tao na alam nila yung 4, which is ginagawa ko, and yun yung binabayad sa akin dati kasi yun yung skills ko talaga. Ang tawag dun is full stack na remote salesperson. Yun yung mga tinatawag na business development representative. Yung iba naman, sales representative. Yung iba naman, kung ano nang tawag. Now, kung titignan nyo sa market, may mga iba't ibang name. Bakit merong SDR, Sir JC, Sales Development Representative? Bakit merong BDR? Bakit merong appointment setter? Bakit may lead generation? Bakit may lead list builder? Kung iisipin nyo, process per process yon. So, kung ikaw yung nag-create ng offer, tapos naggagawa ng naghahanap ng leads, ang tawag sa'yo, lead generation specialist. Organic kapag sa sales. Kapag nagsaset ka naman ng appointment, let's say outbound or inbound, appointment setter tawag doon or sales outreach. Kung outbound, kapag inbound naman, pwedeng ang tawag sa'yo is inbound appointment setter. Pwede namang outbound, palabas, which is sales outreach and appointment setting. Usually, ang tawag dyan mga SDR or Sales Development Representative. Next process naman is pinapasa na ng mga SDR yung conversation para i-close yung deal. At yung mga nagko-close doon is mga account manager or account executive or sa layman's term, mga closer. Lahat ng process na yan, guys, pinagdaanan ko and I can tell you and I can say na napakalaki ng pay sa role na yan. Kaso ang mahirap dito, sobrang technical kasi ng sales and bibihira lang talaga yung mga skill na nagtuturo dito. So, yun yung remote sales, guys. Sana nagigets yung process. Now, paano ba yung day-to-day process ng pagiging remote salesperson? Depende doon sa specialization mo, yun yung trabaho mo. Kung appointment setter ka, asahan mo na everyday, nagsiset ka appointment. Kung lead generation specialist ka, nag-generate ka ng leads. Per quota yon. And depende kung anong quota ibibigay sa inyo ng company, depende sa usapan nyo. Now, sa salary naman, nagdedepende din. Pwedeng monthly, tapos may commission, pwedeng purely commission, pwedeng per milestone. Kinda depends. So ako pinagdaanan ko lahat yan. Na-try ko nagli-lead dyan ako dati noon. Per lead ako binabayaran. Let's say 1,000 leads, babayaran ako ng $200. Na-try ko dati yon. Na-try ko din mag-cold calling or yung appointment setting. Binabayaran ako ng base. Tapos every time nakakabook ako ng call, binabayaran ako ng $50, $20. Depende. Na-try ko din ng purely commission. Mas mataas naman yung ko. Na-try ko din yung closer. Ko-close naman ako ng mga deals. So, case-to-case siya and it varies. Pipili ka na lang kung anong gusto mo. So, yun yung remote sales in a nutshell, guys. Kaya ako siya pinopromote kasi number 1 prospect ng mga foreigner is mga Pilipino. Kasi hindi na natin kailangan mag-adjust sa English.
Hindi naman din natin kailangan ng near perfect English, not unless yung trabaho mo is voice. Pero kung non-voice, merong mga opportunities. Pwede ka naman mag-email or mag-cold outreach ka ng email, kaya naman social media outreach. It's still part ng sales process. So, kaya siya nagwo-work. Na yung next na question naman, okay, so since mataas yung demand pala, Sir JC, saan kaya makakakaroon ng training? Alam nyo guys, kaya ako nagko-content kasi I'm confident na so far ako pala yung nagbibigay ng full education dito sa remote sales. And as my gift dito sa inyo, kasi nagstay kayo, this is more than 10-minute na video as my way of saying thank you. Meron kasi ako ni-launch na free community that teaches remote sales. Now, hindi lang siya remote sales, specifically, freelancing, ituturo ko sa inyo. Ituturo ko din sa inyo yung sales, kasi ituturo ko sa inyo yung remote sales. Hanggang maland yung first client nyo as a freelancer. Na yung service mo is remote sales. Now, ang process ng remote sales, tinuro ko na din yung specialization. Each skill ma-acquire nyo doon sa free community. And may free modules ako, may worksheets, may assignments kayo. Lahat na guys, wala akong ginate-keep. Nandun na lahat, binigay ko na hanggang maland yung first client nyo. And lahat na sinasabi ko guys, it's all free. Malaking babayaran. And to tell you guys, nung nilaunch ko tong community na to, 19,000 na tao yung pumasok sa waitlist. And right now, ino-onboard ko yung mga tao na yon. We're approaching 5,000 members. And sa 5,000 na members na yun, may mga nakakalanda ng client nang hindi man lang nagbabayad sa akin ni Kusing. Literal. So, this is the most premium na remote sales community and the straightest line na education sa remote sales dito sa Pilipinas. On top of that, may 24/7 admin support ako. So, if may post kayo, may mga admins doon. And yung community natin active, guys. May sarili din tayong logins. May sarili tayong website. So, hindi siya Facebook group, hindi siya Discord. May sarili tayong logins at website. May sariling LinkedIn page din tayo for legitimacy and may sarili tayong website. So, yun yung parang gift ko dito. Kung sa tingin mo para sa iyo tong remote sales, gusto mo siya i-try this 2026, in-invite ko kayo, click nyo lang yung link dito sa bio ko or kaya naman dito sa comment section, diyan ko link. Or search nyo guys, jointheparliament.com. Tapos, panoorin nyo lang at yun na, magulat kayo, napaka-straight line ng onboarding process. And I can guarantee you, hindi ito yung parang typical na course na nakita nyo. Wala kayong ma-experience sa ganitong level ng comprehensiveness ng education, guys. Para kayong pumasok sa college, tapos yung pagturo ko Tagalog, para hindi kayo malito. Lahat ng requirements, legalities, pre-onboarding tools, nasa loob na ng community, nandun lahat, suggestion ko. Literal, para manonood lang kayo ng tutorial na napakahaba. So if you think para sa'yo to, tag, or para sa friend mo, tag mo din sila sa comment section. And excited na ako, makita kayo doon sa, sa community. As in. So yun, kita-kits. Sana nakatulong. Peace.